Hi, what's up? Welcome back to my channel. This is Alex Balingit, founder and creator of Trading Circle. Sa video na to, ang dami nagtatanong nito. Forex trading regulations and taxes in the Philippines. Let's explain it. Gusto mo bang pasukin ang mundo ng Forex? Tinatanong mo, legit ba yan? Scam ba yan? Nagbabayad ba dapat ng tax? Well, number one, pag sinabi nating Forex, ang main player ng Forex sa Pilipinas ay ang BSP, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano ba ang role ng bangko muna sa Pilipinas? Number one, they ensure price stability, support economic growth, and maintains a sound financial system. Anything na related sa pera, sirkulasyon ng pera, ekonomiya, inflation, deflation, interest rate, lahat yon ang gumagalaw ay nagmamanipulate ay ang Central Bank of the Philippines. Number two, meron tayong regulatory authority. Sila din. It oversees banks and financial institutions to ensure stability and legal compliance. Ang BSP din, halimbawa, BDO, Metrobank, Security Bank, RCBC, China Bank, Union Bank, at kung ano-ano mga bangko pa, sila din ang nagre-regulate. GCash, Maya, Coins.ph. Ang regulatory body noon ay ang BSP dahil mga Philippine-based bank sila, kailangan nilang sumunod sa mga processes, mga legal compliance ng mga bangkong to. Kaya makikita nyo dyan, di ba? This bank is, ano yung words na yun? Is monitored by Bangko Sentral ng Pilipinas? Something like that? Parang ganun. And then, next is monetary policy. Ang role din ng BSP ay minamanage nila inflation, interest rate, tsaka money supply through effective monetary policy. So, alam niyo ni monetary policy, ibig sabihin nito, ito yung mga desisyon na ginagawa ng BSP para sa mga plano nila sa pera kaugnay ng ekonomiya ng Pilipinas. Alright. Pero nasagot mo ba, Coach? Ano yung regulatory body ng Forex? Well, BSP po, Bangko Sentral ng Pilipinas. Coach, pag nag-trade kami, meron bang broker na regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Sa ngayon po, as of the making of this video, wala pa pong regulated ng BSP na isang Forex broker dito sa Pilipinas. Coach, bakit? Yun ang tanong. Merong mga dahilan na hindi ko na rin alam, na hindi na rin abot ng kaalaman ko ang BSP at ang SEC. Kung bakit hindi nila binibigyan ng license ang mga international brokers to operate here in the Philippines. Pero, Coach, lisensyado ba ang mga brokers na ginagamit mo? Lisensyado po. Nasaan ang lisensya nila? Nasa ibang bansa. Okay? Forex regulation in the Philippines. So, ito lang po kasi ang inaalaw na Forex trading dito ng BSP. Number one, Forex trading is legal in the Philippines if done through BSP licensed dealers or money changers. The BSP currently authorizes 22 such entities in the country. Yung mga bangko po, lahat ng bangko pwede kayong mag-trade ng Forex doon. Halimbawa, sa BDO, okay, papalit, bili ko ng dollar, eto ang peso ko. Pag nagbago ang price, palit, balik ulit. That is Forex already. Sa BPI, ganun ulit. Okay, may peso ako, 56 pesos, gusto ko ng $1, o palit kayo. Ngayon, tumaas ang value ng dollar, 1:57 na. So, balik. Benta mo ngayon yung $1 mo, 57. Yung 56 mo, naging 57. So, parang yun yung basic idea kung paano kumikita sa Forex. Hi! Na-enjoy mo ba yung video na to so far? Kung oo, meron nga pala akong ginawang free training na nasa description sa link ng video na to. All you have to do is click it, register your name and your email, then you're good to go. Meron nga palang full course ang Trading Circle. Kung interested ka, mag-proceed ka lang sa link na nasa baba ng video na to. See you there! The BSP requires Forex brokers to have at least 300 million in capital and submit regular reports. The BSP also monitors registration status and warns the public about unauthorized brokers. So meron po tayo dito yung FX Primus. Ito po ang official partner na ginagamit na broker ng Trading Circle. Regulated po ito ng CIPRUS. Okay, international regulations po ang meron dito. So Coach, ibig sabihin ba niyan kapag hindi regulated sa Philippine jurisdiction yung mga brokers na yan, ay hindi na namin pwedeng gamitin kaming mga Pilipino? Hindi po, okay lang. Halimbawa po, mga online shopping. Shein, Shopee, Lazada, Facebook, mga social media. Lahat naman po yan international pero nagagamit natin. Yung registration nila ay nasa ibang bansa din. Nandun yung headquarters nila, nandun yung company talaga nila, dun sila nagbabayad ng tax and all. Pero tayong mga Pilipino gumagamit rin. Tama po ba? So parang ganun din dito. Yung mga international brokers na to, hindi po binabawal. Pwede po ito gamitin dito sa Pilipinas. So, basta kayo
nasa atin ng responsibility kung legit ba yung ginagamit nating forex broker. So, all you have to do is do some little research. Investing your money with brokers. Forex brokers in the Philippines are regulated by the BSP and SEC. So, ang SEC po ay Securities and Exchange Commission, but they are generally less competitive. Filipino traders are free to trade with international brokers without restrictions from the BSP or SEC. Diba? Katulad na sabi ko nga po sa inyo, yung mga Pinoy, okay lang naman po. Hindi naman tayo pinagbabawal na mag-trade. Kasi yung mga international broker, hindi porket wala silang license sa Philippines, eh, ibig sabihin, scam sila. Legit pa rin po sila. Kumbaga, tayo, mga Pinoy, okay lang. Hindi naman tayo pinagbabawalan ng BSP at SEC. Okay lang na mag-engage tayo sa mga international brokers na to. May mga regulated din naman po ang Pilipinas, pero hindi sila ganon ka-competitive. Okay? Hindi po ganon ka-competitive. So, katulad ng mga CoinsPH, hindi siya leverage trading. Kasi pag sinabing competitive trading, alam niyo yung pahihiramin ka ng malaking leverage ng mga forex broker so you can magnify your money. So, hindi ko kasi alam yung mga forex brokers dito sa Pilipinas. Hindi ako masyadong aware. Kasi walang masyadong sikat na forex brokers dito. Pero ito, puro international itong nakikita nyo lahat sa screen ko. eToro, IG, FXCM, XM, AvaTrade, City Index, Pepperstone, Trading 212, FX Primus, lahat yan. International brokers po yang mga yan. And they are all licensed. Pwede ko bang gamitin yan? Pwede. Pwede nyo bang gamitin yan? Pwede. Inuulit-ulit ko na pwede nyo gamitin. Kasi marami sa inyo nagtatanong, hindi naman sa Pilipinas yan, baka scam yan, baka hindi pwede. Kaya kanina ko pa inuulit na pwede. Okay? Understanding forex regulations is essential for safe and legal trading. Pagdating naman sa tax, coach, yung tax, kailangan ba nagbabayad ka ng tax kapag forex trader ka? Okay, ito. For the record, bilang isang Pilipino, isang responsableng Pilipino, dapat talagang nagbabayad tayo ng tax. Okay, kahit na nagbebenta ka dyan sa gilid, sari-sari store, dapat nagbabayad ka talaga ng tax. Eh coach, hindi naman alam ng BIR yung kinikita ko sa Forex. Pag hindi mo dineclare, hindi nila alam. Pero kung ikaw, responsableng Pilipino ka, i-declare mo, dapat yan. Eh coach, yung gusto kong i-declare, anong under? Under ng self-employment. Under self-employment, freelancer. Yun po ang declaration ng income sa forex trading. Pero generally, mabait naman ang BIR. Kung every year, hindi naman nag-exceed sa 250,000 yung income mo, there's no need to pay for tax. Kasi meron tayong tinatawag na personal exemption. Alright, so huwag kayong mag-worry. So kung hindi naman ganun kalaki, wala namang habol ang BIR sa inyo dyan. So may personal exemption pa rin tayo. So if you have more questions, just comment it down here, like, and hit the notification bell button. See you sa next na video. Hi! Thank you for watching this video at kung nagustuhan mo yung video na to, just click like, subscribe, and mag-comment ka na rin. At kung gusto mo pa ng mas maraming content about forex trading dahil ito yung interest mo, well, I created a lot of videos. Nandyan lang sa side yung playlist at mga recently created videos ko. So, click mo lang yan at panoorin mo. See you there!